Ali, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. Siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Melissa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito, ha? Kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom. Kapag nalalasing, nagte-text kung ano-anong tinetext. Pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya. Pero, ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado, ha? Pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. Linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon. Ginigera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos, ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako, kahit gano'n kong kalapit ni VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang, no? Kung meron mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan, no? Si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro, ganun lang talaga siya. Walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, noong eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabing pakasalan na yan? Kasi naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag hindi siya nag-asawa. No? Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. At syempre, pag sinabi natin south, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre mga Ilonggo-speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, ang binigay ng Duterte sa Marcos, ay lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid north. Ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog, dahil ang Bicol region naman talagang Kireni. Traditionally,
yaang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte.